Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia, Know Your Bible program. Atid po sa inyo ng World Radio International to Whites, Ferry Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Ito po ay marinig every Sunday, 5 to 6 o'clock in the morning, dito po sa GMA Radio, DWRA, broadcasting from Baguio City, Barangay 92.7 FM. Pero sa YouTube, in-advance po natin ito. Ang ating pong discussion intended for March 2, 2025, the first Sunday of the month of March, ay pinamagatan kong The Mind of Christ, Our Ultimate Goal. Ang pag-iisip ng Panginoong Jesucristo ang dapat nating maging layunin sa buhay. Ang ating pong teksto, mababasa po sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Ito na po ang pagbabasa natin sa ating English version, and then we will read it later on sa Filipino version. The Apostle Paul said in the book of Philippians chapter 2 verse 5 to 8, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in a fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even death of the cross." Philippians chapter 2, verse 5 to 8, using the King James Version. Now, let's go to the Filipino version of this particular passage. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Pilipos, o ang mga taga-Pilipos, Kapitulo 2, talatang 5 hanggang 8. Ito po ang pagbabate ng ating leksyon. So mga ito, ganito po ang sinasaad sa Pilipos 2:5 hanggang sa talatang 8. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao, at nang siya ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. So yan pong ating mga pagbabasa sa Pilipos Kapitulo 2, talatang 5 ang 8, verse both in English and Filipino version. Now let's go to our introduction. What is the secret of being like Christ, a real disciple of Christ, or a true Christian? The Apostle Paul tells us that we should have the mind of Christ, as stated in Philippians chapter 2 verse 5. But what is the real meaning of having the mind of Christ? So yun pong ating pag-aaralan sa umagang ito. Ano po ang sekreto para maging tunay na alagad ni Kristo, o kaya naman matatawag na tunay na Kristiyano? Sa Apostol Pablo po ay nagsasabi dito sa Pilipos Kapitulo 2, talatang 5, na kailangan magkaroon tayo ng kaisipan. Sa English, the mind of Christ. Sa Filipino version, ang kaisipan. O the translation, the Greek word which translated into English as the mind, actually mayroong isang nagbigay ng meaning sa atin. Sabi niya, the word mind actually is equivalent to the attitude. Well, attitude nanggagaling rin po sa isip yan. So ano po talaga ang tunay na kahulugan ng kaisipan ni Kristo? Yan po ang ating pag-aaral sa umagang ito, mga kaibigan at mga kapatid. At sa pag-aaral na yan, 4 po na parte ng leksyon ng ating pag-aaralan. Number 1, the real meaning of having the mind of Christ. Ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng pagkakaroon ng pag-iisip o kaisipan ni Kristo? Number 2 lesson, the incomparable humility of Jesus Christ. Ito pong kaisipan ni Kristo,
Mayroon po siyang hindi mapapantayan na magiging mapagpakumbaba kahit na siya ay naging tao. Number 3 lesson. The mind of Christ means becoming a true servant. Ang tunay na kaisipan ni Kristo ay pagiging alagad. O sabi pa nga sa ibang translation, alipin, bond servant. And of course, the last, obedience till death is to have the mind of Christ. Paano mo sasabi na ikaw ay mayroong kaisipan ni Kristo? Kung ikaw ay willing at handang sumunod sa ating Panginoon Diyos, sa kanyang kalooban, hanggang sa kamatayan. Sabi ng Panginoon Kristo sa Apokalipsis Kapitulo 2, talatang 10, maging tapat kayo hanggang kamatayan at ibibigay ko sa inyo ang korona o putong ng buhay. So yun po ang ating mga pag-uusapan sa ating paksang pinamagatan ko, the mind of Christ, our ultimate goal. Ang kaisipan ni Kristo, ang ating layunin bilang mga Kristiyano. Now let's go to the first part of our lesson. The real meaning of having the mind of Christ. The mind of Christ is the wisdom of God that believers through the Holy Spirit. In other words, kung wala namang Espiritu Santo at hindi tayo sumasampalataya kay Kristo, wala po tayong kaisipan na katulad ni Kristo. The people of the world do not have the mind of Christ because they do not believe in Christ and they have not received the gift of the Holy Spirit, according to the Apostle Peter in Acts chapter 2 verse 8. The mindset that includes Christ's values, principles, and perspective. Pag sinabi natin the mind of Christ, dapat naroon sa ating yung pag-iisip kasama yung mga values, yung mga pinahalaga ng ating Panginoon Kristo, ang kanyang mga prinsipyo, ang kanyang mga pananaw. Dapat lahat yan ay kasama sa ating kaisipan na sinasabi nating the mind of Christ o kaisipan ni Kristo. The mind of Christ refers also to the way of thinking and perspective of Christ. So pag sinabi natin kaisipan ni Kristo, siyempre kung ano ang pag-iisip ni Kristo, kung ano ang mga pananaw niya sa buhay, spiritual man o physical, o kawin na lang nating moral, yun din po ang dapat nating maging kaisipan, mga kaibigan at mga kapatid. Essentially, to think and to act as Jesus would in any given situation. So yung mind of Christ means pag-isip at paggalaw o paggawa ng katulad ng Panginoong Kristo anuman ang sitwasyon na haharap sa atin o sa inyo. In other words, extended, the idea of mind of Christ is a concept where believers strive to align their thoughts and actions with Christ's character. Ulitin ko po yan. So yung mind of Christ, kaisipan ni Kristo, ang mga sumasampalataya sa Kanya ay dapat ang kanilang pag-iisip, ang kanilang mga aksyon o mga gawa ay sang-ayon sa karakter, sa pag-uugali ng ating Panginoong Kristo bilang anak ng Diyos. Now the question is, how do we have the mind of Christ? Paano natin nakukuha o makakamtan ang kaisipan na katulad ni Kristo? Well, nasa Biblia naman po, Matthew chapter 22, verse 34 to 37, sinabi ng ating Panginoong Kristo, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and love your neighbor as you love yourself. So, number 1 po yan. Hindi ka magkakaroon ng tunay na kaisipan ni Kristo kung wala kang pagmamahal sa Diyos. At syempre, pagmamahal sa iyong kapwa tao. Kasama na yung mahalin mo rin ang mga kaaway mo kung meron ka mang kaaway. O mga taong ayaw sa iyo, galit sa iyo. Hindi mo sila inaaway, pero sila ang nang aaway sa iyo. Number 2, how to have the mind of Christ. We have to understand God's plan to restore creation and save people through Christ's death. Ano po yung ibig sabihin yan? Understand God's plan to restore creation and save people through Christ's death. Alam nyo, nangyari, noong unang mga tao sa Garden of Eden, si Adam and Eve, sila nilalang ng Diyos in the image of God, sa larawan ng Panginoong Kristo o ng Panginoong Diyos. Subalit nawala yung larawan na yon
nang sila ay magkasala. At ito ang ating tinatawag na restoration. Christ came to restore the divine image of man that was lost in the Garden of Eden. And of course, ito lang mangyayari, maliligtas tayo sa ating mga kasalanan, mapapatawad tayo sa pamamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi nagsakripisyo ang ating Panginoong Jesucristo doon sa cross ng Kalbaryo, hindi po tayo makakaroon ng kapatawaran ng kasalanan at hindi mare-restore yung tinatawag ng the original nature of God or nature of man. We were created in the image of God. Discern spiritual things that others cannot see. Kung wala kang kaisipan ni Kristo, hindi mo maunawaan yung mga spiritual na mga bagay. You are world with the world. You will only understand what the world sees, but you will never understand what God sees, of course, through the mind of Christ. Pero saan po nagsisimula ang pagkakaroon ng kaisipan ni Kristo? Where does the mind of Christ start? Of course, it starts with faith. Paniniwala, pananampalataya. Ano sabi ng Hebrew writer, chapter 11, verse 6? Without faith, it is impossible to please God. For you have to believe that God is existing and He is a rewarder of people who obey Him or who believe in Him. Hebrews chapter 11, verse 6. So saan po nagsisimula ang kaisipan ni Kristo? It starts when you believe in Christ, when you believe in God, because without faith, faith that believes and obeys God. Yung mga demonyo, naniniwala rin sila sa Panginoon. Ang problema lang, hanggang paniniwala lang sila. They are not willing to obey God. They are not willing to repent of their sins. Galing na po sila sa langit eh. So therefore, through faith, at the moment of our salvation, sabi nga ni Kristo sa Mark 16:16, he who believes and is baptized shall be saved. So it starts with believing. Starts with having faith. Sumampalataya ka muna kay Kristo bago ka magkaroon ng pag-iisip o kaisipan ng ating Panginoon Jesucristo. And of course, by being indwelt with the Holy Spirit. Kapag tayo ay nasumampalataya na kay Kristo, nagsisi sa ating mga kasalanan, patatawarin tayo at ipagkakaloob ng Diyos ang kaloob ng Espiritu Santo ayon sa Gawa 2:38. Repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Yun po sabi ni Apostle Peter sa Acts chapter 2 verse 38. Now let's go to the second part of having the mind of Christ. Napigyan naman po natin ng kahulugan yung idea ng mind of Christ. Now let's go to the extended the idea of having the mind of Christ. Having the mind of Christ, brothers and sisters, means to have the incomparable humility of Jesus Christ. Hindi mapapantayang pagpapakumbaba ng ating Panginoon sa Kristo. Kahit sino man dito sa mundo ay wala pong makakapantay sa pagiging mapagkumbaba ng ating Panginoon sa Kristo. It refers to the unparalleled self-humbling displayed by Jesus Christ. Yan pong ibig sabihin. Walang kapantay na pagpapakumbaba ng ating Panginoon sa Kristo. Where the divine Son of God, who is equal with the Father, choose to become human and sacrifice Himself to the cross. Akalain nyo, sinabi doon sa binasa natin sa Pilipos Kapitulo 2, talatang 5 hanggang 8, siya ay kapantay ng Diyos. Binitawan niya ang level na yon na pagkiging pantay sa Panginoon. Ibinaba niya ang sarili niya. Kahit siya ay kapantay ng Ama sa langit, pinili niyang maging tao, hindi lamang maging tao, kundi isakripisyo ang kanyang buhay, kamatayan sa krus ng Kalbaryo para lamang iligtas tayo, mga kaibigan at mga kapatid. So this therefore is demonstrating a level of humility that surpasses human capacity to comprehend or replicate. So isang pagiging mapagkumbaba na hindi natin maiintindihan, hindi natin malilirip, at hindi rin natin pwedeng pantayan. Sino bang makakapantay sa ginawa ng Panginoong Jesucristo? Signifying the depth of His love for humanity. Ano po ang purpose kung bakit siya nagpakababa? Dahil sa pagmamahal niya sa atin. True humility seeks to bring glory and honor to God and looks for the interest of others. So kung ikaw ay tunay mapapagkumbaba, hahanapin mo yung kung paano
mabigyan ng kapurihan, kaluwalhatian ng Diyos, at titingnan mo rin ang kapakanan ng ibang tao, hindi lang pansarili. You should not be selfish. Jesus Christ, brothers and sisters, is the perfect example of humility, for He went to the cross and gave His life so that others might live. Tingnan nyo ha. Wala pong makakapantay kay Kristo. Siya po ang perfect example natin ng pagpapakumbaba or humility. Pumunta sa cross. Binigay niya ang kanyang buhay so that others will live. Kalain mo yun, bibigay mo yung buhay mo para lamang mabuhay. Hindi lamang isang tao, kundi ang buong sangkatauhan mula kay Adan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Well, the Apostle Paul said that in the book of Philippians chapter 2 verse 3 to 4, bago natin binasa yung ating teksto kanina. Do nothing out of selfish ambition or vain deceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Philippians chapter 2, verse 3 to 4. Nandiyan po yun sa ating screen sa ating YouTube. Of course, ninyo nakikita yun sa radyo. So sabi ni Apostol Pablo, huwag niyong gumawa ng mga bagay dahil sa ambisyon ninyo o dahil sa kayabangan lamang ninyo, kung hindi sa pagpapakumbaba, ituring niyong mas mataas ang ibang tao. Hindi tinitingnan ang sariling interes, kung hindi ang interes o kapakanan ng ibang tao. Filipos chapter 2, verse 3 and 4. So there are 4 key points about the incomparable humility of Christ. 4 po na bagay ang mapapansin natin sa pagiging mapagpakumbaba ng ating Panginoon Kristo, at pwede po nating tularan yan. O kaya naman, siya nating modelo. Number 1, His incarnation. Of course, hindi natin matutularan yan. Siya Diyos, naging tao. Kaya ba natin yun? Hindi naman tayo Diyos. So yun, hindi na mapapantayan yun. Being God, He took on the flesh and blood, showing profound humility by leaving His heavenly abode. Sino kaya makakagawa nun? Diyos, galing sa langit, naging tao, bumaba sa langit, para mang isuot ang katawang tao. Wala po makakagawa yan ng Panginoong Jesucristo. Number 2, servant leadership. Marami pong tumatakbo sa eleksyon. Malapit na mo sa buwan ng Mayo. Sa buong Pilipinas, sa buong mundo, mayroong tinatawag nating eleksyon ng mga taong magiging pangulo, magiging mga leader, namumuno sa ating mga bansa, sa ating probinsya, sa mga bayan, mga syudad, pati na rin sa barangay. Ano ang ibig sabihin ng servant leadership? Servant leadership is leadership, pamumuno bilang isang lingkod. Habang sila ay nagkakampanya, itong mga politiko, sabihin nila, ako ay lingkod ninyo. Subalit kung sila ay nakaupo, hindi na po sila lingkod. Sila na ang dinodiyos. Hindi naman po lahat, pero mayroong mga ganyan. But Jesus Christ is a true servant leader because He served others, even washing the feet of the disciples and sacrificing Himself for the salvation is the essence of His humility. Kita nyo na anong ginawa ng Panginoon. Tunay siya na lingkod, nagpakumbaba, hinugasan niya pati ang mga paa ng kanyang mga apostoles, ang mga disipulo, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Tunay na walang katulad ang pagiging mapagpakumbaba ng ating Panginoong Jesucristo. Number 3, humility. Suffering on the cross. Though sinless, Christ willingly endured the pain and humiliation of the cross, the final expression of His humility. Wala pong kasalanan ng Panginoon, di ba? Alam natin, siya ay sinless, walang kasalanan. Subalit anong ginawa niya? Willingly endure the pain. Nagboluntaryo na maghirap, mapako sa krus. Kaaba-aba na sitwasyon ng Panginoong dinudusta, niluluray, dinuduraan, iniinsulto. Yun po ang tunay na essence, example ng true humility, pagpapakumbaba. And of course,
Number 4 part of that humility is the idea of beyond understanding. Hindi natin maunawaan gaano ka man katapang, gaano ka man katalino. Hindi po natin maiintindihan ng punong-puno ng sobra-sobra ang pagkailalim ng pagpapakumbaba ng ating Panginoon Kristo. Hindi po maintindihan kahit sino ba man sa atin at hindi rin natin pwedeng. The mind of Christ means becoming a true servant. Tuloy po tayo sa ating discussion on the mind of Christ, ang kaisipan ni Kristo. Ito po ay hindi kalimitan na i-discuss, pero dapat ito ay pag-usapan. Ang kaisipan ni Kristo ay pagiging tunay na alipin. The word used in the Bible is doulos. The Greek word is doulos, actually means a bond servant. Alipin na binili. Sapagkat tayo po ay binili ng Panginoong Kristo ng kanyang dugo. We do not own ourselves anymore. The mind of Christ means adopting the mindset of Christ, essentially signifying a willingness to become a servant to others. So, pag sinabi natin kaisipan ni Kristo, titingnan natin yung kaisipan ni Kristo na siya ay nagiging alipin. He became a servant. I came to seek and to serve that which was lost. So, dumating siya, hinanap niyo yung mga nawawala at pinaglingkuran pa yung mga nawawala. Yan ang pinaka magandang definition ng being a true servant. And from the Greek word doulos, it means bond servant. Alipin po ang ibig sabihin ng servant. Doulos sa Griego. Philippians chapter 2 verse 7, ulitin po natin yung binasa natin kanina. He emptied himself, taking the form of a servant and being made in the likeness of men. Binitawan niya ang pagiging kapantay sa Diyos. Kinuha niya ang forma, katayuan nating mga tao, hindi lamang tao, kung hindi naging alipin. Ginawang tao para lamang maglingkod sa atin. Servant comes from the Greek word doulos, as I was saying kanina, which means actually a slave or a bond servant. So yung servant, yung lingkod, sa salitang Tagalog, galing po sa salitang Griego, doulos nang ibig sabihin slave, alipin, bond servant na binili ng isang may-ari. We were bought with a price, sabi nga ni Apostle Paul. Binili na tayo ng dugo ni Kristo, hindi po pera, kundi sarili niyong buhay. Magkano bang halaga ng buhay ng Panginoong Kristo? Ano sabi ng Biblia? Wala pong makakapantay. You can gain all the things of the world. What shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Walang kapantay ang ating kaluluwa. Mas lalo pa ang buhay at kaluluwa ng ating Panginoong Kristo. But the word servant does not quite capture the real meaning of doulos, for Paul said that he was a slave to Christ. So pag sinabi nating servant, lingkod, hindi po, kulang po yon. Dapat ang ilagay natin, alipin. Oh, of course, meron kandidatong sa ating bayan o syudad. Pangalan niya, alipin. Of course, nalagay na lang ng G. So, alipin na siya. But he is the example of a true servant of the people. Pero, ang lingkod, dapat po ang tawag sa atin, alipin ni Kristo. In ancient time, the slaves were purchased and served the master until they died. Nung kapanahon ng mga apostoles, binibili po yung mga alipin. Pag-aari sila ng mga owners nila at sila ay nakatali doon hanggang sa kanilang kamatayan. Hindi sila pwedeng umalis. Yun po ang ibig sabihin ng doulos. God had bought us with a price. According to the book of Acts chapter 20 verse 28, God purchased us with His own blood. 1 Corinthians 6:20, He bought us with His blood. Anong ginamit ng Panginoon para bilhin tayo? Sariling buhay ng Panginoong Kristo, sariling dugo. Higit pa yan sa kahit anong kayamanan sa mundo. And therefore, we should abandon all our rights to Him and choose to serve Him faithfully. Ngayon, hindi naman ganun ang nangyayari. Slave nga tayo ni Kristo, alipin tayo ni Kristo. Sinong pinagsisilbihan natin? Hindi ang ating Panginoon. Kalimitan, sarili natin, at of course, ang kalaban ng ating Panginoong Kristo. Si demonyo, si Satanas, si Lucifer.
Servants or slaves of Christ should die daily to sin and fleshly desires following Christ's life to flow through them. Ano sabi ni Apostle Paul? Galatians 2:20. Napakaganda po. Memorize natin ito. Basahin nyo na lang sa Biblia. Sabi ni Apostle Paul, I am crucified with Christ. Naipako ako kasama ni Kristo. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live, I live with the Son of God who loves me and gave Himself for me. So sabi ni Apostol Pablo, siya ay namatay sa cross. Hindi literal na cross. I am crucified with Christ symbolically. Nevertheless, I live. Ako'y nabubuhay, subalit hindi na buhay ko ang nakikita dito, kundi buhay ng Panginoon na siyang namatay para sa akin. So we don't own ourselves, brother, sister. If you become a Christian, born again, o ano ka mang sekta, pag sinabi mo kasama ka ni Kristo, ang buhay mo hindi na para sa iyo, hindi na sa iyo. It is or belongs to God. So do not be boastful na buhay mo sarili mo. You become rich. You enrich yourself para mapataas mo yung ego mo. You do not own yourselves, brother and sister, if you are a servant of Christ. Last part of that lesson. The mind of Christ means to be obedient until death. Ito po, mahirap gawin. Ang kaisipan ni Kristo, na tunay na kaisipan, the real mind of Christ, brothers and sisters, is to become obedient to God 100%, even dying on the cross. Revelation 2 verse 10, ano sabi ni Kristo? Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Maging tapat kayo hanggang kamatayan, at ibibigay ko sa inyo ang korona ng buhay. Si Kristo namatay. Nasaan na siya ngayon? Nasa langit na. He is at the right hand of God. So when we die for Christ, not necessarily physically, but symbolically we die, just like the death of the Apostle Paul in Galatians 2:20, we will be given the crown of life in heaven. I-discuss po natin ito. Of Jesus Christ, the Apostle Paul said, He became obedient to the point of death. So yung obedience na yon, ang pagiging masunurin, ang testing po ng pagiging masunurin natin sa Panginoon ay kung willing tayo na mamatay para sa Kanya because He died for us. John 3:16, God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believes in Him should not perish but should have everlasting life. 1 John 3:16, thereby we know love. As God died for us, we should also give our lives for our brothers. So the obedience of Christ to God was a sacrifice for the sins of humanity. Bakit na ginawa ino? Para mapatawad tayo sa ating makasalanan. He willingly took the wrath of God so that people could be saved. Romans chapter 5 verse 8. Sa halip na sa atin mapuot ang Diyos dahil sa ating kasalanan, kinuha ng Panginoong Jesucristo, inako niya yung kapuutan ng Diyos, yung galit ng Panginoon, binigay niya sa kanyang sarili para tayo ay mapatawad. Ganun po kadakila ang pagmamahal ni Kristo sa atin. Jesus, similar obedience to His disciples. So anong ginagawa? Jesus Christ wants us to die for Him, if possible. Anong ginawa ni Stephen? Stephen was obedient until death as he preached Jesus Christ to the Jews in Jerusalem. Acts chapter 7, binabato na si Stephen. Anong sabi niya? Panginoong Jesus, do not lay this sin against them. Nagpapatawad pa rin siya. Binabato siya hanggang kamatayan. Pero sinabi niya, Panginoon, huwag niyo pong isisi sa kanila ang mga kasalanang ito. Alright. Of course, Herod Agrippa also killed James, the brother of John, according to Acts 12, chapter 1, verse 5. So, dalawang disciple na may mention sa Bible, si James, the brother of John, si Stephen, also, na mention sa Bible, they gave their lives for Christ. They were obedient until death. Ano pa sabi ni Apostle Pablo? Kung mabasahin nyo yung mga statement ni Apostle Paul sa Book of Acts, chapter 21, verse 13, in chapter 20, verse 23 and 24. In summary, this is what Paul was saying. I am ready not only to be imprisoned, but even to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Ganon katapang si Pablo.
willing ako, nakahanda na ako mabilanggo. Bilanggo siya ng mga Hudyo dahil kinalaban niya yung mga Hudyo. Ang nagbibilanggo siyempre yung mga Romano. The Romans were like the Japanese in our time, Second World War. So sabi ni Apostle Paul, I'm willing to be in prison. Pwede akong maging bilanggo. At hindi lamang yun, pati ang mamatay sa Jerusalem para sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. So Paul learned the mind of Christ, being obedient even unto death. Yun po ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo, ng Apostol Pablo. Christ's obedience was motivated by love as Jesus Christ. Alam na natin do, binuulit-ulit paragi natin. Whereby we love God because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. 1 John 3:16, dahil namatay si Kristo para sa atin, ibig din ng Panginoon na kung maaari, kung hiningi ng pagkakataon, mamatay din tayo para sa ating mga kapatid. Of course, para sa ating sarili, para pa rin sa ating Panginoon sa Kristo. Dying for Christ today means essentially dying to former ways and living a new life dedicated to the will of God. So ngayon, hindi na po nangyayari yung pinapatay yung mga Kristiyano ng panahon ng mga emperador ng Roma until, of course, Constantine. 300 years pinagpapatay ang mga Kristiyano. Ngayon, hindi na po applicable yan. Ang applicable sa atin, Galatians 2:20. Ano sabi ni Apostle Paul? Dying today for Christ means essentially dying to former ways. Okay, so yung anuman ang mga ginawa natin nang tayo pa hindi Kristiyano, iwanan na po natin. Patayin na natin yun, sabi ni Apostle Paul. Put to death all that is fleshly in you. Lahat ng makamundo, patayin nyo. And live a new life dedicated to the will of God. Kalooban ng Diyos. Yun ang tawag nilang born again. Bagong buhay. So ano pa sabi ng Apostle Paul? Romans chapter 6 verse 6, our old man was crucified with Him so that the body of sin might be destroyed, that we should no longer be slaves to sin. Ulitin ko po. Romans 6 verse 6. Ang lumang tao, ang makasalanang tao sa ating buhay, ipinako na nasa cross so that ang katawang makasalanan ay masira, mamatay, at tayo ay hindi na mga alipin ng kasalanan, kundi alipin na ng Panginoong Jesucristo. For you have died, and your life is hidden with Christ. Tayo ay mga patay. We are zombies, spiritually dead kung tayo ay nasa kasalanan pa, but we are already alive spiritually. Ang namatay yung ating makasalanang pagkatao. Sabi ni Apostle Paul, Colossians 3 verse 3, for you have died, and your life is hidden with Christ in God. Namatay na kayo, pero ang inyong buhay nakatago na kay Kristo. Galatia 2:20 pa rin. Sabi ni Apostol Pablo, I am crucified with Christ. So sa ating pagtatapos sa ating discussion on the subject, the mind of Christ, our ultimate goal, Philippians 2 verse 2-5, sa ating pong konklusyon, mga kaibigan at mga kapatid, when we become believers or disciples, our number one goal should have the mind of Christ. Kung tayo ay naging sumalatay kay Kristo, tagasunod ni Kristo, ang dapat natin gawin ay magkaroon tayo ng kaisipan ni Kristo. If you love me, sabi ni Kristo sa John 14:15, keep my commandments. Kung mahal niyo ako, sundin niyo ang aking mga kautusan. He also requires us to be faithful unto death, so that He will give us the crown of life. So kung kayo po, mga kaibigan at mga kapatid, hindi pa sumusunod kay Kristo, you are not yet a believer in Christ, we are inviting you, sabi ng Panginoong Jesucristo, to become a true disciple, you have to believe and be baptized to be saved. Marcos 16:16. Pagsisihan nyo ang mga kasalanan ninyo, magpabautismo sa kapatawaran ng inyong makasalanan at sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Gawa 2:38. At huwag niyong i-postpone, huwag niyong i-delay. Kung kayo po ay convicted, kumbinsido, tulungan namin kayo. Now is the day of salvation. Today is the acceptable time. Tanggapin niyo po si Kristo as soon as possible. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. And finally,
Jesus Christ is inviting all of us, all of you, na wala pa sa Kanya. Ano sabi ni Kristo? Willingly, sabi niya, I am inviting you. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, kayo mga nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng spiritual na kapahingahan. For my yoke is easy, and my burden light, and ye shall find rest unto your souls. Mga kapatid, mga kaibigan, yan po ang ating mensahe na pinamagatan kong the mind of Christ, ang kaisipan ni Kristo. Nawa, kayo po ay tatanggap kung hindi pa kayo na kay Kristo at saan na naunawaan nyo, pwede nyo ring i-share ang message na ito. And if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and share the word of God to your friends, relatives, kasama na po yung enemies natin. Let's pray. Our Father God who art in heaven, thank you, Lord, for the lesson that we have heard. Salamat po sa mensahe, sa pamamagitan ni Apostol Pablo, sa pamamagitan ng programang ito, ng YouTube channel. Pagpalain niyo po ang mga nakinig, ang mga nanood. Nawa, basbasan niyo sila, bigyan niyo ng spiritual wisdom so that they will accept and they will spread thy word sa mga friends, kaibigan, and sa lahat ng kakilala nila. Salamat po sa aming mga partners, kay kapatid na Rico J. Canlas and his wife, Sister Sally of San Fernando City, La Union Congregation. Salamat din kay Sister Dina and June Kaugiran of Metro Manila Congregation, Rose Ontalasco and Brother June sa Canada. Of course, Brother Ed and Sister Viola Lauder. Would like to give my greetings to Sister Evelyn sa Cebu and my brothers and sisters diyan sa Dao Capiz, Nards, Tuanyo, and Bibig. Sa lahat po ng mga kapatidan sa buong Pilipinas, Baguio, Benguet, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, and the rest of the Philippines and all the world. God bless us all. We ask all of these things, Lord, in the name of thy Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.